Okay, so good morning class. Since meron tayong or meron kayong mga defense and syempre no, ako rin ay isa sa mga napiling mag-panel. So wala na tayong panahon para magkaroon tayo ng face-to-face classes. So kaya meron tayo ngayong pre-recorded video of our lesson about hydrological hazards. So when we say hydrological hazards, ibig sabihin nito, ito ay ang mga hazards or panganib na dulot ng tubig. So tubig, hydro, and panahon is meteorological or meteorological. Sorry. So, ganoon lang siya. Basically, ang hydrological hazard ay panganib na dulot ng na may kinalaman sa tubig. So, una na dyan ay ang thunderstorm. So, pag sinabi nating thunderstorm, sino na ba dito ang naka-experience ng thunderstorm? Ano ba ang meron tuwing may thunderstorm? Siyempre, merong thunder, no? Tapos, ano pa? Bukod sa thunder, merong pag-ulan, no? Tapos, after pag-ulan, ano pa? Merong kidlat. Tama. So, basically, mixture siya ng thunder, lightning, hindi lighting, kundi lightning. So, thunder, lightning, and rain. So, ito ay nagmula sa convection kung saan ang moist na alam nyo na yung convection, kung baga yung moist na hangin from the grounds, maangat siya as it goes up, it cools down, and nagka-create siya ng cumulonimbus cloud or tinatawag nating dark clouds. In layman's term, maalimuom. So, yun, yung dark cloud, ang tawag dun is cumulonimbus clouds. So, from cumulonimbus clouds, magiging mabigat yon kasi nga, alam nyo na yan, magiging ulan, tapos ulan na may kasamang thunder, and then lightning. And then, doon nagkakaroon ng thunderstorm. And did you know na pwede nating ma-measure ang distance ng kidlat sa atin during a thunderstorm? So, halimbawa, may thunderstorm, nakaka-experience tayo ng pagkulog, pagkidlat, at pag-ulan. Paano mo malalaman na malapit sa iyo ang kidlat? Kasi 'di ba ang kidlat pwede yung tumama sa grounds, 'di ba? Ang mga usually nga tinatamaan niya yung mga puno, no? So kapag may thunderstorm, hindi ka pwedeng tumambay sa ilalim ng puno. Kasi possible na matamaan ka ng kidlat. Kasi yun talaga ang tinatamaan ng madalas na tinatamaan ng kidlat. And paano mo kaya malalaman kung malapit sa iyo yung kidlat? Sige nga, anyone? Okay, so dahil wala tayong face-to-face class, hindi ko makikita kung sino yung tumataas na kamay, no? Pero basically, mako-compute mo ang distance mo sa kidlat by computing the seconds between thunder and lightning. So, halimbawa, kumulog. Bibilang ka 1, 2, 3, 4, 5. Kanya na hanggang 5. Ngayon, kung bibilangin mo siya ng okay, so bibilangin mo siya na, binilang mo na, 5 na. Sorry for the held back. Pero halimbawa, 5 na. I-divide mo siya by 3s. So, halimbawa, 5 divide by 3. Ganon. Pag bibilangin mo is kilometers. Pero, kung miles, ang bilang mo, milya, miles, divide mo siya by 5. So, ganun, no? Para ma-measure mo. Tapos, kung halimbawa, kumulog, tapos biglang kumidlat, ibig sabihin, ang lapit ng kidlat sa kung saan ka nakatayo. So, lumayo ka na dun sa lugar na yon kung nasaan ka man. Or kung nasa bahay ka, yung mga bintana, sarado mo na. Yung mga salamin na pwedeng tamaan ng kidlat, pwede mong itakpan or sarado muna. Yung mga TV, gano'n. So, dun mo malalaman kung malapit ka sa kidlat by counting the distance or by counting the distance of thunder and lightning. Sorry na, nabubulol ang teacher. Okay. So next is typhoon. So sino ba dito ang hindi siguro naman kasi lahat na tayo na-experience na natin ang typhoon, tama? Sino ba dito ang hindi naka-experience ng typhoon ever in their life? Wala naman, no? So, lahat naman tayo na-experience ang typhoon. Alam natin na ang typhoon ay may kasamang malakas na hangin at malakas na pag-ulan.
Now, a typhoon is basically a low pressure area. So, nabubuo siya sa Western Pacific Ocean na kung saan doon nagkakaroon ng low pressure na nagkakaroon ng rotating. Kung nakikita nyo sa, tawag nito, sa balita, di ba? Malalaman nyo yan sa balita na makikita nyo siya sa balita na nandun may namumuong dito, low pressure area. Ganon. So, mako-considered lang natin na typhoon ang isang low pressure area kapag ito ay nag-exceed sa 118 kph o kilometers per hour. So, yung bilis niya, kapag 118 kph pataas, it's considered as typhoon. Pero, kapag nag-35 to 62, tsaka lang natin siya mako-considered as tropical depression. 35 kph to 62 kph is considered as tropical depression. So, marinig nyo sa balita, dito may namumuong tropical depression. So, ibig sabihin nun, yung kph ng nakikitang low pressure area na yon ay 35 to 62 kph. Ngayon, kapag 35 to 62 o pag 63 to 117, that's where it becomes tropical storms. So, 35 to 62 is tropical depression, and 63 to 117 kph is considered as tropical storms, and when it comes to 118 above, there it becomes a typhoon. I hope na naiintindihan po, no? So, next is tornado. So, sino ba dito ang nakakita na ng tornado? Sino dito ang nakakita na, as in talagang actual na nakita ang tornado? Sa video. Di ba sa video, makikita nyo ganito ang itsura ng tornado. Hindi mali pala tungon dito. Ang tornado para siyang funnel, no? Na parang konektado yung langit at lupa, ganun siya. Now, class, ang tornado is hindi siya nabubuo alone, no? Nabigla siyang nagsimula siya sa abo na yung mga yung hangin, tapos nag-start siya katulad sa cartoons, yung nag-start lang siya sa hangin na sa baba, sa grounds. Hindi siya ganun. Nag-i-start ang tornado with a mixture of cumulonimbus clouds or thunder clouds. So, pag nagkakaroon ng thunders or thunder clouds, possible na magkaroon ng tornado. So, doon nag-i-start yon, hindi sa grounds, no? Doon yun sa clouds, no? And, makikita natin na ayun na nga, para siyang imbudo ang niya, tapos lahat na madaanan niya, madidestroy niya at hahatakin pataas. Though hindi naman papunta sa heaven, no? Inaangat lang niya hanggang doon sa pinakadulong tuktok ng tornado. At kapag kung saan man huminto yung tornado, mag-iiwan siya doon ng mga debris, na kung ano yung mga nakalap ng debris habang umiikot siya, or habang umiikot siya naglalaglag din siya. So, sobrang malaking disaster ng tornado kapag ito ay nangyari sa lugar mo. Wala ka talagang takas. Hindi ka makakatakbo, maaaring matangay ka pa nga ng tornado. So, you have to, if you see a tornado far away from you, you have to evacuate. Alis ka na sa lugar, kahit na nakikita mong nandun yung mga gamit mo, nandun yung mga album ni Taylor Swift or album ni BTS, iwanan na, no? So, wag nang balikan pa. Mas mahalaga ang iyong buhay. Next is flash flood. So, si flash flood and flood, same lang sila. Ang pinagkaiba lang ni flash flood and si flood ay, si flash flood, from the word itself, flash, ibig sabihin ay mabilis. So, kung mapapansin nyo, sa flood, si flood is, ibig sabihin, normal spread or, tawag nito, process of, may process kasi ang tawag nito, hindi process ang tamang term. Normal
delivery? Hindi. Nanganak naman. Normal progression. Yan. Normal progression of flood. Na kung saan, kung makikita nyo, kung mapupunta kayo sa bandang Maynila or sa bandang Caloocan nga, meron na eh. Diyan sa may malaria, meron na, nakikita ko. Yung mga poste, may kulay. Meron siyang yellow, green, orange, tsaka red. So, ibig sabihin, meron siyang progression. Si flood yun. Kumbaga, halimbawa, orange warning na. Hindi na pwedeng pumasok ang school ang mga bata. Hindi na kaya. So, kumbaga, meron siyang progression. Nagpo-progress yung baha. Ganun si flood. Si flash flood, biglang nag-red. From wala to red. Ganon si flash flood. Bigla ang pagbaha. Si flood, may progress. May progress yung kanyang pagbaha. So, nalalaman mo kung maglilikas ka na ba or hindi ka nalilikas. Ganon. Si flash flood, biglaan. So, you have a very, very small amount of time to evacuate. Si flood, kung hindi ka mag-evacuate, choice mo na yon, no? Si flash flood, wala talagang choice. Kundi, mag-evacuate kung kaya pa. And si flood, meron kang time to prepare. So, yun lang naman. That is our topic for today. So, be prepared na lang sa monthly exam. And if you have any questions, you can ask me personally, face-to-face. So, tomorrow, magpo-post na ako sa STEM 11A ng monthly exam. That's all for today. Goodbye.